Well, mga kapopong, mahalagang bahagi ng kasalukuyang investigasyon ang mga CCTV footage na nakalap ng mga awtoridad kaugnay ng insidente na kinasangkutan ng Ateneo student-athletes na sina Rene Clerc Baterbonia at Divine Adili sa Dipaculao, Aurora. Ayon sa pulisya, nakuha na nila ang mga video mula sa resort, local disaster response offices at iba pang source na maaaring makatulong sa pagbuo ng malinaw na timeline ng mga pangyayari. Sa mga oras na sinusuri ang mga footage, layunin ng mga investigador na matukoy ang eksaktong naganap bago, habang at pagkatapos ng insidente. Sinabi ng mga awtoridad na ang CCTV recordings ay mahalagang ebidensya upang mapagtugma ang mga testimonya ng saksi at iba pang impormasyon na nakalap sa kaso. Ayon sa investigasyon, makatutulong din ang mga video upang malinawan ang mga katanungang lumitaw matapos kumalat ang iba't ibang ulat sa social media. Dahil dito, patuloy ang masusing pagsusuri upang matiyak na ang mga magiging konklusyon ay batay sa aktual na ebidensya. Patuloy ring ini-interview ng mga awtoridad ang mga lifeguard, rescuer, emergency personnel at iba pang saksi na naroon sa aktibidad. Sinabi ng pulisya na mahalaga ang bawat pahayag upang mabuo ang kabuuang larawan ng pangyayari. Batay sa paunang ulat, bahagi ng team building activity ng Ateneo Basketball Program, ang dalawang atleta nang mangyari ang insidente sa baybayin ng Aurora. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, nakaranas sila ng malakas na agos ng dagat na humatak sa kanila palayo sa mababaw na bahagi. Agad na rumisponde ang mga lifeguard at emergency response team matapos makatanggap ng ulat na may mga individual na nangangailangan ng tulong sa tubig. Isinagawa ang mabilis na operasyon ng pagsagip, ngunit sa kabila ng agarang aksyon, hindi naging sapat ang mga pagsisikap. Sa gitna ng investigasyon, lumitaw ang mga alegasyon online na maaaring may ginamit umanong mabibigat na kagamitan sa aktibidad. Gayunman, ayon sa mga pahayag ng mga responder at saksi, wala silang nakitang anumang bagay na nakakabit sa dalawang atleta nang sila ay matagpuan. Sinabi rin ng mga awtoridad na wala pang ebidensya na sumusuporta sa mga pahayag na may kaugnayan ng insidente sa anumang uri ng hazing. Ayon sa mga nakapanayam, ang mga detalye ay tumutukoy sa biglaan at hindi inaasahang pangyayari na may kaugnayan sa kondisyon ng dagat. Dagdag pa rito, wala ring natukoy na palatandaan ng sinadyang pananakit batay sa mga unang pagsusuri. Patuloy pa ring hinihintay ng mga investigador ang resulta ng iba pang proseso upang makumpleto ang kabuuang ulat ng kaso. Ipinaliwanag ng mga eksperto sa water safety na maaaring magkaroon ng malakas na rip current kahit mukhang kalmado ang panahon sa ibabaw ng dagat. Ang ganitong agos ay maaaring mabilis na humatak sa mga naliligo patungo sa mas malalim na bahagi sa loob lamang ng maikling panahon. Dahil sa interes ng publiko, inatasan ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng hiwalay na pagsusuri upang matiyak ang buong linaw ng insidente at kung may kakulangan sa safety procedures. Sa mga oras na nagpapatuloy ang investigasyon, patuloy ding inaalala ng sports community ang dalawang kabataang atleta. Si Rene Clerc Baterbonia, 19 na taong gulang, ay kinikilala bilang promising na talento sa basketball at nakatakda sanang magsimula ng collegiate career sa Ateneo Blue Eagles. Samantala, si Divine Adili, 21 taong gulang mula sa Nigeria, ay kinilala bilang mahalagang miyembro ng programa at kilala sa kanyang dedikasyon at magandang pakikitungo sa koponan. Bilang suporta, nagbigay ang Philippine Sports Commission ng financial assistance sa mga pamilya upang makatulong sa kanilang agarang pangangailangan. Patuloy namang nakikipagtulungan ang Ateneo de Manila University sa mga awtoridad upang matiyak ang malinaw na pagresolba ng kaso. Just all out, papatayin kayo ni Coach Tab. Parang gano'n. Yeah. Oh, Yeah. okay, Totoo okay. yun. If, Just all out, papatayin kayo ni Coach Tab. Parang gano'n. yeah. Oh, Yeah. okay, Totoo okay. yun. If, Baler. Baler? Yeah. Baler. Training in Baler. Yeah. Training in Baler. Yeah, Yeah. I heard about that. So, training in Baler is a beach, pero it's parang ayaw namin pumunta dun. So, nakatutok na Wow. namin. Wait. I'm not letting you go. What happened? So, it's a deadly training for 1 week. So, Coach Tab is not your friend during that time. During that duration, for 4 days naman. Kasi last day is happy day na. Because it's heaven na for us. Uwi na kami. Wow, So, okay, it's a okay. deadly So, training. It's super deadly. parang sa bootcamp, parang short bootcamp na
just all out papatayin kayo ni Coach Tab. Parang gano'n. Yeah. Yeah. Okay, Totoo okay. yun. If tanong nyo sa nila kapag gusto nila pumunta ng mga Baler, yung mga players sa Ateneo, they will say no. Walang gusto. Wala, Actually, I heard about that famous Baler training camp of Coach Tab. That was a very good for you to share on air so everybody knows that memorable memory. Marami yung mga scouts mag-aabang sa Baler. Anong ginagawa ng Ateneo sa Baler? Parang bigyan kayo nun eh. It's like ginaganon kayo. As it brings, sa inyo, like, it brings something out of you na may ganito ka palang attitude, parang gano'n. Parang hindi mo nakikita sa isang player, makikita mo dun. And at the same time, utak na lang dun yung gumagana, your body hindi na. Ganun ka-intense. Ganun ka-intense. Okay, okay. So, after that siguro... Sana may tapes at makita ko na talaga pinagagawa niyo to. Hindi pwede. Top secret yun. Yeah. Hi, Rene? Yes, sir! So, Rene, unsa ka ka-excited sa karong palarong pambansa 2026 home court? Excited kayo watch kay home court na akong dulaan. So, grabe yung experience kay mas doble pa nga effort akong ihatag para sa dula. Yes, sir. So, kamusta ang team karon? Unsay update sa team karon? Asa ta na stage karon ang team nato? So, karon ang team nato is more on scouting sa mga kalaban. Nag-adjust sa among defense and sa mga plays na possible magamit sa game gamit pa lang pambansa. So, Rene, tanaw nimo every game sa palarong pabansa. Siyempre, halos tanan supporters nimo sa home court nimo. Tanaw nimo puno permanente ang venue ana. Marag coach. For sure. So, Rene, ang imong tibok family ba mo adto karong palarong pabansa? Oo, coach. Sige. So, Rene, unsa ang gina-expect nimo na buhaton sa mga kalaban nato against us? Siyempre, coming from a palarong pabansa champion, unsa sila kagigil na pildihon ta? So, sa among experience, kailan nga makalaban na lahat ng nakalaban namin is times 2 talaga ang ginagalingan na para lang matalo. So yun. So Rene, syempre after your palarong pabansa, diretso ka na ng Ateneo de Manila. For you, anong unsay pinaka lisod na transition from Davao to Manila? Syempre, yung sa environment, environment ng Ateneo. Pero sa ACADS naman is parang kaya. Same, almost the same na natin yung Davao. So, Rene, in terms naman of basketball, so gaano parang anong tingin mo pinakamahirap na transition sa'yo from Davao to Manila? Siyempre, from high school din to college. Kasi nga, sa high school, nasa big man position ka. And nakita mo naman yung mga players sa Manila. At the same time, mismo sa Ateneo de Manila, ang lalaki. So, tingin mo anong pinakamalaking transition for you? Yung impression ko is mag-change ako ng guard, coach. Mag-practice akong laro at willing naman talaga ako mag-improve tsaka Yun. So tingin mo Rene, anong pinaka special pinaka mabigay mo sa team sa Ateneo de Manila? Yung palaging coach, padaw sa coach tsaka bibigay lahat kada laro. Ayun. So Rene, invite mo naman yung mga taga-Agusan pati yung mga taga Davao sa mga games natin sa palarong pabansa. So guys, we have a game on May 25, palarong pabansa sa Agusan del Sur. Manood kayo lahat sa mga taga-Agusan o sa mga taga Davao. Ayun. See you all. Yes sir! Good job Rene!